Good day to everybody. Welcome to my Financial TV channel. Ako po ang inyong financial guru, Coach Ivy Gallardo from International Marketing Group. Excited na po ba kayo mag-invest? Sino ba naman ang hindi may excite mag-invest kung partners ni IMG ang mga malalaking kumpanya sa Pilipinas? Subalit bago po kayo mag-invest, nais ko pong ituro sa inyo ang isang concept. Napakaganda po ng concept na ito upang matutunan ninyo kung paano tayo dapat mag-invest. Ito po yung concept ng how to build a strong, solid financial foundation. So, dito po sa libro na ito, matututunan po natin kung paano tayo mag-build ng strong, solid financial foundation. So, pag natutunan po natin yung concept na ito, kahit ano pong bagyo ang dumating sa ating buhay, hindi po magigiba ang ating financial foundation. So, kailangan lamang po alam natin ang tamang konsepto. Tulad ng paggagawa po ng bahay, tayo po ay kailangan matibay, so dapat naguhukay muna po, hindi natin inuuna yung bubong. So, we built from the ground to the top. So, ganun din po sa ating financial. Kailangan po nauuna yung healthcare. So, dito po, una dapat yung healthcare. Meron pong dalawang klase ng healthcare. Isang short-term at long-term healthcare. Yun pong tinatawag na short-term healthcare. Yun po yung mga healthcare natin sa ating kumpanyang pinagtatrabahuhan. At sa amin po mga OFW, yun po ay binabayaran ng aming mga amo. Kaya meron po kaming sariling doktor. So, ganun din po yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, binabayaran po yun ng inyong mga amo ng isang beses sa isang taon. Subalit, pag wala na po kayo sa inyong trabaho, hindi nyo na po madadala yung healthcare na yun. At kung kayo man po maging senior citizen at mag-retired, hindi na po kayo cover nun. So, doon na po pumapasok yung long-term healthcare. Kasi kailangan po natin na meron tayong long-term healthcare, paano kung tayo ay what if we live too long or what if we die too soon. So, kailangan po meron tayong healthcare na short-term and long-term. Yung short-term po, pwede po kayong kumuha pansarili at pwede rin naman po kayong kumuha ng long-term para kung hindi nyo po ito nagagamit, nagiging savings nyo po ito. So, nandun po yung ating Kaiser. Yung protection po yung pangalawa. So, ang protection po, ito po yung insurance. Ang insurance po ay protection ng ating pera. Kung paano pong ang healthcare ay protection natin sa ating sarili, ang insurance naman po ay protection ng ating pera. Yan po ay pagmamahal natin sa ating pamilya. Instant money po yan para sa kanila kung tayo po ay mawala ng maaga dito sa mundo. Una-una lang po yun. So, pero lahat po tayo darating doon. So, dapat na paghandaan po natin na magkaroon tayo ng insurance. Naiiwan natin sa ating pamilya upang sila'y mabuhay ng komportable kahit wala na po tayo. And then yung pangatlo po is debt management. Meron po tayong dalawang klase ng utang. Ito po yung good debt at bad debt. So, yung good debt po, tayo po'y umuutang upang gamitin natin na pambili ng investment katulad ng pambili natin ng bahay o kumukuha po tayo. For example, bibili tayo ng sasakyan, gagamitin natin na pang negosyo yung sasakyan ng mga service po na sumusundo ng mga umuwi sa Pilipinas. Yung mga hatid sundo po or ban for rent. Yun po ay good debt. Pero yung mga utang po na bad debt, yun yung mga umuutang po tayo ng pera sa mga bangko, kagaya na sa Kompas, upang gamitin lang po natin sa mga okasyon na magarbo o sa pag-uwi sa Pilipinas, sa pagbili ng gadget. So, yun po yung bad debt na tinatawag. So, pwede po nating i-manage sa mga utang na yan. Alisin po natin yung mga pagkakautang at tayo po ay pumunta sa pang-apat, yung emergency fund. Emergency fund, dapat meron po tayo niyan. Dapat po, at least 3 to 6 months na sahod mo, meron po tayong emergency fund. Kung sumasahod ka ng 10,000 a month, dapat meron po tayong emergency fund na 30 to 60,000. Kasi kailangan po yan dahil dahil katulad ngayon na crisis, nasubok po kung tayo ay may emergency fund. Kailangan bago po tayo mag-invest, bago po tayo bumili ng mga investment natin, tayo po ay merong emergency fund dahil yun po, magagamit natin yung kapag wala tayong panghulog sa investment. So, doon po sa pang-last,
investment po ang pinakahuli. Diyan na po natin itodo lahat. Diyan na po pumapasok yung real estate, condominium, mutual funds, stock markets, trades, at kung gusto po natin mga apartment for rent, yun po ay napapaloob sa investment. So recap lang po tayo, kailangan po ay meron, ang pinakauna is healthcare, protection natin sa ating sarili. Yung protection is insurance, protection ng ating pera yan. And debt management, ayusin po natin yan, alisin po natin yung mga pagkakautang natin para makaipon po tayo, para magkaroon tayo ng emergency fund. And then yung the last po is investment. Mahalaga po na panghuli yung investment kasi po tayong mga Pilipino, inuuna natin ang investment na wala tayong healthcare. Kaya po kaya yung iba po nagkakaproblema sila ng malaki kasi pag nagkaroon ng matinding karamdaman, mga critical illness, at wala pong healthcare ang isang breadwinner, ang nangyayari po yung mga investment na inipon, yung mga asset, naiibenta po yan para lang matugunan yung mga medical needs. So ano mangyayari pag ibinenta po yung mga investment ng emergency dahil kailangan? Palugi po yun. Maiibenta po natin sila sa murang halaga dahil kailangan natin yung pera. Kaya lugi po tayo kahit po yung mga shares natin sa stock market, kahit withdrawin natin yun kung mababa ang presyo ng shares, lugi rin po tayo. So dapat talagang napaghandaan po natin ang healthcare muna yung nauuna. So recap po tayo healthcare, long-term and short-term, protection o yung tinatawag nating insurance, debt management, emergency fund, and the last one, investment. So, para ma-achieve po natin ito ng bongga, kailangan po tayong mag-increase ng cash flow. So, hindi na po uso ngayon yung mga single income na sa amo lamang po ang ating source of income, employment. Ngayon po, kung gusto mo pong magkaroon agad ng mga investment at ma-achieve yung financial freedom na gusto mo, kung marami kang pangangailangan, hindi sapat sa iyo yung sweldo mo lang, magkaroon po tayo ng extra source of income. Marami pong nag-o-offer ng mga ganon, na mga source of income na extra na pwede mong isabay sa iyong trabaho. Isa na po ang IMG. O pwede ka rin rumakit ng iba, pwede ka mag-sideline, mag-online selling ka, magtrabaho ka ng part-time, mag-business ka, isabay mo para magkaroon ka ng ipon. So, yun lang po at nawa po ay meron po kayong naunawaan sa itinuro ko. At ito po ang inyong Coach IB na nagsasabi na financial education is not just for wealthy people, but it's for everyone. Thank you so much and God bless you all.